Kumusta po kayo, mga minamahal kong taga-subaybay ng Tadhana Stories? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw. Ako po si Clara, ang inyong kaibigan sa bawat kwentong puso. Nagbabalik po tayo upang muling maglakbay sa isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at pagbangon. May mga sugat na kahit anong pilit nating itago ay patuloy na nagdurugo. Pero paano kung ang mismong sugat na yan ang magiging simula ng iyong tunay na kalayaan? Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ni Elena? Sirang makina. Wala kang silbi. Kumalat ang mga salitang yon sa hangin, kasabay ng tunog ng pagkabigla mula sa puso ni Elena. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Nagdilim ang paligid. Ang puting pader ng ospital ay tila biglang naging itim. Wala siyang nakita, kundi ang nakangiting mukha ni Adrian. Habang mahigpit nitong yakap, ang isang babaeng umbok na ang tiyan. Hindi malayo sa kinatatayuan niya. Ang mga pangako ni Adrian, ang init ng bawat haplos, lahat ay nagmistulang abo sa isang iglap. Isang panaginip na kay tagal niyang binuo, ngayon ay wasak na. Narinig niya ang boses ng babae, malambing at puno ng pag-asa. Si Adrian Jr., my love. Adrian Jr. Ang pangalang iyon ay parang patalim na bumaon sa puso ni Elena. Gaano karaming gabi ang iginugol niya sa pagdarasal, sa paghihirap sa bawat gamutan, sa pag-asa na sana ay marinig niya ang ganoong pangalan mula sa labi ni Adrian para sa kanilang dalawa. Ngayon, para sa iba. Ang sakit, ang hapdi. Bumalik ang alaala ng pagkapit niya sa kamay ni Adrian sa tuwing matapos ang bawat injection. Ang pangako nito na, kaya natin to, mahal, para sa atin. Nagtiis siya, lumaban siya, naniwala. Ngayon, ang bawat kirot, bawat pagod ay tila isang malaking katatawanan. Ang pagmamahal pala, pwedeng maging sandata. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Humihinga ba siya? Hindi niya alam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paglamig ng dugo sa kanyang mga ugat. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Wala. Blanko. Walang kahit anong tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Para siyang estatwa na bigla na lang nabasag sa loob. Isang matalas na tunog ang bumalik sa kanya sa realidad. Ang pag-click ng stilettos. Lumingon si Elena. Naroon si Doña Mirabel, ang kanyang biyenan, nakatayo sa tabi ng isang matandang abogado. Walang kahit anong bakas ng awa sa mga mata nito. Tila ba matagal nang naghihintay ang sandaling ito? Elena! Malamig na bati ni Doña Mirabel, na tila ba hindi man lang natinag sa nakita ni Elena. Mabuti at narito ka. Pinapirmahan mo na ba ang mga papeles? Anong papeles? Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Parang bombang sasabog. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mesa. Naroon ang mga dokumento, trust agreements, power of attorney, kasunduan. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Pero ang lamig ng hangin ay pumupunit sa kanyang balat. Ang bawat papel ay tila binihisan ng lihim at pagtataksil. Hindi mo na kailangan ang mga ito, patuloy ni Doña Mirabel habang hinawakan ang braso ni Adrian. Ikaw, Elena, ay wala ng karapatan dito. Tapos na ang lahat. Ang tapos na ang lahat ni Doña Mirabel ay umalingaw-ngaw sa utak ni Elena. Paulit-ulit. Para siyang nasa loob ng isang basag na salamin at bawat piraso ay sumasalamin sa mga alaala ng nakaraan, mga alaala ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Naaalala pa niya kung paano niya sinimulan ang Velez Group. Nagsimula ito sa isang maliit na opisina sa Makati. Pangarap lang. Nagsunog siya ng kilay, nagtiyaga. Si Adrian noon ay naging support system niya. Ang mga yakap nito matapos ang mahabang araw. Ang mga pangaral nitong, "Proud ako sa iyo, Elena." Iyon ang naging lakas niya. Pero mas naglaon ang lakas na yon ay naging kahinaan. Ang kaisa-isang pangarap ni Adrian, bukod sa pagpapalaki ng kumpanya, ay ang magkaroon sila ng tagapagmana, lalo na si Doña Mirabel. Isang lalaki,
Elena, para may magpatuloy ng apelyido. Ang mga salitang iyon ay parang tinik na laging nakabaon sa puso niya. Dahil sa pangarap na yon, nagtiis si Elena sa mahabang serye ng gamutan. Bawat injection, bawat medical procedure ay masakit, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Ang mga tingin ni Doña Mirabel, ang mga suggestion nito na baka dapat magpahinga ka na lang muna sa kumpanya ay lalong nagpapahirap. Pero tiniis niya para kay Adrian, para sa pamilyang pinangarap niya. Flashback. Kailangan mong uminom nito, Elena, sabi ni Doña Mirabel. Abot ang isang tasa ng pinakulong dahon. Pampatibay ng matris, sabi ng manggagamot. Nginisian ni Elena ang pait. Alam niyang gusto lang siyang tulungan ng biyenan. O gusto lang nitong masiguro na makakapagbigay siya ng anak. Salamat po, Donya. Sagot niya. Pilit nang ngumingiti. Si Adrian noon ay abala sa telepono. Tila ba walang naririnig. Ngunit sa gabi, hahawakan nito ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, mahal. Mahal kita kahit ano paman. Nagpabulag si Elena sa mga salitang iyon. Naniniwala siya. Pinaniwala niya ang sarili na sapat na ang pagmamahal na yon. End flashback. Ngayon, ang pagmamahal na yon ay walang iba, kundi isang malaking kasinungalingan. Nasa sahig siya ng banyo, nakaupo, hawak-hawak ang luma at gusot na shirt ni Adrian. Ang amoy nito na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagdudulot lamang ng hapdi. Pinahid niya ang tela sa kanyang mukha, umaasa na baka sakaling matuyo ang mga luha. Pero wala. Walang tigil ang pag-agos. Bakit? Saan siya nagkamali? Nag-vibrate ang cellphone niya sa gilid. Attorney Isabel Roces. Maraming beses na nitong tinawagan at tinetext. Pero paano siya sasagot? Ano ang sasabihin niya? Na ang kanyang asawa, ang kaisa-isang lalaking minahal niya, ay may ibang pamilya? Na ang kanyang biyenan ay nagplano ng lahat? Sa kabilang banda, sa isang eleganteng restaurant sa Bonifacio Global City, kalmadong nag-uusap sina Adrian at Doña Mirabel. Nasa atin na ang lahat, anak, sabi ni Doña Mirabel, sabay higop ng kape. Ang kumpanya, ang reputasyon, wala nang makakahadlang. Ngumiti si Adrian. Salamat, ma. Mas magiging madali na ang lahat. Lalo na't paparating na si Adrian Jr. Tumingin si Doña Mirabel sa labas ng bintana. Tila malalim ang iniisip. Pero si Elena, alam kong hindi siya basta-basta susuko. Ingat ka, Adrian. Ngumisi si Adrian. Wala siya nang magagawa. Wala na siyang laban. Wala na siyang pamilya. Kinabukasan ng gabi, umuwi si Adrian. May dala itong bouquet ng rosas at isang malaking nanggiti sa labi. Parang walang nangyari. Parang hindi niya sinabing sirang makina si Elena. Lumapit ito kay Elena na nakaupo lang sa sala. Blanko ang tingin. Elena! Malumanay na sabi ni Adrian. Kailangan nating mag-usap. Ang mga salitang kailangan nating mag-usap ni Adrian ay tila bumubulong sa hangin. Ngunit sa pandinig ni Elena, ito ay sigaw na pumupunit sa kanyang natitirang dignidad. Tiningnan niya ang mga rosas sa kamay ni Adrian. Kulay pula, kulay ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay kulay ng dugo. Ano ang pag-uusapan ni Damba nila? Ang pagtataksil? Ang pagkasira ng lahat? Ano pa ang pag-uusapan natin, Adrian? Kalmado niyang tanong, ngunit ang bawat salita ay may bahid ng pait. Hindi siya umiyak. Hindi na. Naisip niya, ubos na ang luha niya. Umupo si Adrian sa harapan niya inilapag ang mga rosas sa mesa. Pilit nitong hinawakan ang kanyang kamay, ngunit agad niyang inilayo. Elena, alam kong mahirap to, pero kailangan kong maging honest sa'yo. Honest? Ngayon pa? Matapos ang lahat. Ang sakit ay nagpalit ng galit, ngunit pinigilan niya. Honest about what, Adrian? Hamon niya, ang kanyang tinig ay malamig na yelo.
About your other family? About the baby? O about your mother's plan to take everything from me? Namutla si Adrian. Kitang-kita ang pagkabigla sa mukha nito. Paano mo nalaman? Hindi na kailangan ng sagot. Ang kanyang reaksyon ay sapat na. Isang ngiti ng paitang sumilay sa labi ni Elena. Paano? Adrian, hindi ako bulag. Hindi ako bingi. At higit sa lahat, hindi ako tanga. Biglang bumaba si Doña Mirabel. Mula sa hagdan, may dalang baso ng tubig. Elena, huwag kang magsalita ng ganyan sa asawa mo. Asawa ko? Ulit ni Elena. Tumayo at hinarap ang biyenan. Asawa ko, Donya. Ang lalaking ito na tinawag akong sirang makina habang yakap ang babaeng kabuntis nito. Ang lalaking ito na pumayag na ipagkanulo ako sa sarili kong kumpanya. Sumiklab ang galit na kanina pa niya pinipigilan. Hindi ko po siya asawa. Hindi na. Huwag kang mag-eskandalo dito, Elena. Sigaw ni Doña Mirabel, tila nagtatago sa likod ng kanyang kapangyarihan. Ikaw ang may problema. Hindi ka makapagbigay ng anak. Kaya ka iniwan ng asawa mo. Parang may bumalikwas sa puso ni Elena. Ang lahat ng pasakit, ang lahat ng pambabastos, ang lahat ng paninisi. Sumikip ang kanyang dibdib. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Alam niyo po ba kung gaano kasakit ang bawat gamutan, Donya? Alam niyo ba kung ilang gabi akong umiyak dahil sa pangarap na magkaroon ng sarili nating pamilya? Lahat ng iyon, tiniis ko. Para sa anak na pinangarap niyo. Para sa pamilyang akala ko ay akin na. Ngunit walang emosyon si Doña Mirabel. Pinili mo yan, Elena. Ang kapalit ay ang manahimik ka. Pero ngayon, tapos na ang lahat ng pagpapanggap. Napuno ng galit ang mga mata ni Elena. Tapos na, tama kayo. Pero hindi sa paraang iniisip nyo. Sa sandaling iyon, nag-vibrate muli ang cellphone niya. Attorney Isabel. Ngayon, handa na siyang sumagot. Kinuha niya ang telepono at habang nakatingin ng diretso sa mata ni Adrian at Doña Mirabel, sinagot niya ang tawag. Isabel, kalmado niyang sabi, ngunit puno ng matinding determinasyon. Ituloy mo na. Lahat ng napag-usapan natin. Hindi ko hahayaan na manalo sila. Pinutol niya ang tawag. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Adrian at ang matalim na tingin ni Doña Mirabel. Ngunit sa mata ni Elena, wala ng takot. Wala ng luha. Tanging apoy ng paglaban. Ang mga salitang, hindi ko hahayaan na manalo sila, ay naging panata ni Elena. Hindi na ito usapin ng pag-ibig o paghihiganti. Ito ay usapin ng karapatan, ng hustisya. Nang gabing iyon, matapos ang nakakapagod na paghaharap, umalis siya sa bahay ng mga Veles. Hindi siya lumingon. Sa likod niya, ramdam niya ang nag-aapoy na tingin ni Doña Mirabel at ang gulat ni Adrian. Pero tapos na siya sa kanila. Nagkita sila ni Attorney Isabel kinabukasan sa isang coffee shop. Kalmado si Elena, ngunit ang mga mata nito ay may matinding determinasyon. Ibinalik niya ang lahat ng mga dokumento na ibinigay ni Doña Mirabel, kasama ang lahat ng ebidensyang nakita niya sa ospital. Sigurado ka na ba dito, Elena? Tanong ni Isabel, habang tinitingnan ang mga papeles. Alam mong malakas ang pamilya Veles. Kaya ko silang labanan, Isabel, sagot ni Elena. Pero kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong malaman ang lahat ng pinagagawa nila sa kumpanya. Ipinagtayo ko yan mula sa wala. Tumango si Isabel. Okay, simulan natin sa mga financial reports, trust agreements at mga power of attorney na pinapirmahan nila sa'yo. May kutob ako na may butas dito. Sa sumunod na mga araw at linggo, naging parang detective si Elena. Kasama si Isabel, sinuri nila ang bawat transaksyon, bawat kontrata, at bawat minuto ng mga board meeting. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa negosyo na siyang pundasyon ng Veles Group. Habang naghuhukay,
lalong lumalabas ang baho. Nakita nila ang sunod-sunod na paglipat ng mga asset ng kumpanya sa ibang pangalan, ang pagbabago ng mga board resolutions na hindi niya alam, at ang paggamit ng kaba ng kumpanya para sa mga personal na luho na hindi pa niya pinirmahan. Adrian at Doña Mirabel ginamit ang kanyang pangalan at impluensya para sa sarili nilang kapakinabangan habang siya ay abala sa pagpapagamot. Ang galing nilang magplano, Elena, sabi ni Isabel isang hapon habang hawak ang isang bank statement. Parang pinaghahandaan talaga nila ito. Pinaghahandaan na nila to bago pa ako nagkasakit. Pait na sabi ni Elena. Puro kasinungalingan ang lahat. Nagsimula silang mag-strategize. May ilang matatandang board members na may utang na loob kay Elena. Mga taong tinulungan niya sa simula ng kanilang karera. Mga taong pinagkatiwalaan niya. Di sinilibihan siya noon. Ngayon, oras na para singilin ang utang na loob na yon. Makikipagkita ako sa kanila, Isabel. Sabi ni Elena, kailangan ko ang boses nila. Kailangan kong malaman kung sino ang tunay na kakampi. Isang gabi, habang abala si Elena sa pag-aaral ng mga dokumento sa kanyang condominium na pansamantalang tinutuluyan, may kumatok. Isang matandang lalaki, si Mang Tony, isa sa mga original na board members na kasama ni Elena sa pagtatatag ng kumpanya. May inabot itong maliit na brown envelope. Elena, mahinang sabi ni Mang Tony, tila nag-aalala. Hindi kami nakakalimot sa'yo. Para sa'yo yan. Mayroon pang ibang hindi mo nalalaman. Binuksan ni Elena ang sobre. Sa loob ay may mga kopya ng bank transfers, mga transaksyon sa ibang bansa. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumabas, Adrian, at isang pangalan ng kumpanya na hindi pamilyar kay Elena. Kinabukasan, sa opisina ni Isabel, halos hindi makapaniwala ang abogado sa nakita. Elena, tignan mo ito. Mas malaki ito kaysa sa iniisip natin. Hawak ni Isabel ang bank statement na nagpapakita ng isang offshore account na nakapangalan kay Adrian na may milyon-milyong dolyar na inilipat doon. Ito ay hindi lang simpleng paglipat ng assets. Ito ay money laundering. Ang salitang money laundering ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elena. Hindi lang pala ito usapin ng pagtataksil sa pag-ibig, kundi pati na rin sa batas. Ang galit na nararamdaman niya ay lalong lumalim. Nagiging apoy ng determinasyon. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Kailangan nating magpatawag ng emergency board meeting, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag. Gamitin natin ang mga ebidensyang ito, Isabel. Delikado ito, Elena. Babala ni Isabel. Baka balikan ka nila. Lalo na't nakikita na nila na hindi ka na nagpapatalo. Wala na akong pakialam, sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Wala na silang kayang gawin na masasakit pa kaysa sa ginawa nila sa akin. Hindi nagtagal, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ginamit ni Isabel ang mga legal na pamamaraan para masiguro na present ang lahat, lalo na ang mga board members na may utang na loob kay Elena. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa buong boardroom. Naroon si Adrian kasama ang kanyang sariling abogado at si Doña Mirabel na may nakakakilabot na ngiti sa labi. Nagsimula ang meeting. Kalmadong iprinisinta ni Isabel ang lahat ng kanilang natuklasan, ang mga maling transaksyon, ang mga hindi autorisadong paglipat ng assets, at ang huling ebidensya, ang offshore account ni Adrian. Nagulantang ang lahat. Nagkagulo ang mga board members. Namutla si Adrian at kahit si Doña Mirabel ay bahagyang natinag. Lies! Lahat yan ay kasinungalingan. Sigaw ni Doña Mirabel. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Ginagawan lang kayo ng kwento ng babaeng ito dahil sa galit niya. Really, Doña? Malamig na tanong ni Elena. Tumayo siya. Ang kanyang tinig ay malinaw at malakas. Paanong kasinungalingan ang mga pirma ni Adrian
sa mga dokumentong ito. Paanong kasinungalingan ang mga bank statement mula sa bangko sa Cayman Islands? Ang lahat ng ito ay patunay na ginagamit niyo ang kumpanya, ang hard-earned money ng mga shareholders para sa sarili ninyong bulsa. Ipinakita ni Elena ang bawat dokumento, bawat pirma. Ang bawat salita ay parang suntok kay Adrian. Ang kanyang mukha ay nagiging pula at pilit siyang naghahanap ng depensa. Elena, hindi iyan totoo, sigaw ni Adrian. Pinagbibintangan mo lang ako. Pagbibintang? Mahinang sabi ni Elena, lumapit sa kanya. Adrian, ang mga dokumentong ito ay nagpapakita na ninakaw mo ang kumpanyang pinagtulungan nating itayo. Ninakaw mo ang tiwala ko. Hindi yan pagbibintang. Yan ang katotohanan. Biglang tumayo si Mang Tony, ang matandang board member na nagbigay ng impormasyon kay Elena. Tama si Elena. Kitang-kita natin ang lahat ng ito. Ang dami nating pinagdaanan sa kumpanyang ito. At ngayon, sisirain lang ni Adrian at Doña Mirabel? Sumunod ang ilan pang board members na nagpahayag ng suporta kay Elena. Napilitan si Adrian at ang kanyang abogado na manahimik, ngunit hindi pa rin sumusuko si Doña Mirabel. Elena, hindi pa tapos ang laban, sabi ni Doña Mirabel. Nakakakilabot ang kanyang nangiti. Marami ka pang hindi alam. Kasabay ng pagtatapos ng meeting habang naglalakad si Elena at Isabel, palabas, nag-vibrate ang cellphone ni Isabel. Isang text message mula sa isang unknown number. Mag-ingat kayo. Alam namin ang ginagawa ninyo. May mas malaki pa kayong kalaban. Ang text message na natanggap ni Isabel ay nagdulot ng bagong kaba. Sino kaya to? Tanong ni Isabel habang hawak ang telepono. Hindi ko alam, sagot ni Elena. Ang kanyang isip ay abala sa mga posibleng kaaway. Pero sigurado akong may connection yan kina Adrian at Doña Mirabel. Hindi sila basta-basta susuko. Sinubukan nilang i-trace ang numero, ngunit blocked ito. Walang impormasyon, isang patay na dulo. Ngunit ang banta ay malinaw. May mas malaki pa silang kinakaharap. Mayroon ka bang alam na ari-arian ng mga Velez na hindi karaniwan? Tanong ni Isabel kay Elena. Mga lupain, lumang bahay, kahit anong hindi masyadong halata? Nag-isip si Elena. Maraming ari-arian ng mga Velez, ngunit karamihan ay kilala. May isang bahay lang sa probinsya na bihira nilang puntahan, lumang bahay. Mayroong isang lumang ancestral house sa Batangas, sagot ni Elena. Bihira nila itong gamitin, sabi ni Doña Mirabel. Pinaluma na daw yon. Nagdesisyon silang puntahan ang lugar na yon. Isang araw, nagtungo sila sa Batangas gamit ang isang hindi pamilyar na sasakyan para hindi sila mahalata. Ang bahay ay luma na nga, nasa gitna ng malawak na lupain, malayo sa kabihasnan, tila matagal nang walang nakatira. Kung may itinatago sila, malamang nandito yon. Bulong ni Isabel. Pumasok sila sa loob, makapal ang alikabok. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela. Walang kuryente. Tanging ang sinag ng araw mula sa mga bintana ang nagbibigay liwanag. Sinimulan nilang halukayin ang bawat sulok, bawat kahon. Sa isang lumang aparador, sa pinakailalim, natuklasan ni Elena ang isang kahon ng mga lumang papeles, mga deed of sale, mga kontrata, at isang lumang hardbound na journal. Binuksan ni Elena ang journal. Ito ay pag-aari ng yumaong ama ni Adrian, si Don Ricardo Velez. Ang mga sulat kamay ay luma na niya, halos hindi na mabasa. Ngunit habang binabasa niya, unti-unting lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Ang journal ay nagdetalye ng mga lihim na transaksyon na ginawa ni Doña Mirabel, kasama ang ilang maimpluwensyang personalidad sa politika, mga kickbacks, mga iligal na pagmimina, at ang pinakamasahol, ang paggamit ng Velez Group bilang front para sa mga iligal na gawain. Nariyan din ang mga hinaing ni Don Ricardo tungkol sa pagiging sunod-sunuran ni Adrian sa kanyang ina.
at ang pagmamaltrato ni Doña Mirabel sa mga taong hindi niya gusto, kasama na ang ilang tauhan sa kumpanya. Elena, tignan mo to, sigaw ni Isabel na nasa kabilang dulo ng bahay. Hawak nito ang isang maliit na USB drive na nakatago sa likod ng isang painting. Ikinabit nila ang USB drive sa laptop ni Isabel gamit ang power bank. Ang laman nito ay mga video recordings ng mga meeting, mga pag-uusap ni Adrian at Doña Mirabel sa mga taong may koneksyon sa politika, mga pagplano kung paano gagamitin ang kumpanya para sa kanilang pansariling interes at kung paano sisirain ang reputasyon ni Elena. Ang lahat ay nagiging malinaw. Hindi lang pala simpleng pagnanakaw ang nangyari. Mas malalim pa, mas madilim. Biglang may narinig silang tunog. Isang mabigat na pagbukas ng pinto sa ibabang palapag. Nagkatinginan si Elena at Isabel na babalot ng takot. Hindi sila nag-iisa. "Sino yan?" bulong ni Isabel. "Nakahuli tayo ng isda." Isang boses ng lalaki ang narinig nila mula sa ibaba, kasabay ng tunog ng pag-lock ng pinto. Isang boses na hindi pamilyar kay Elena. Nagsimulang kumalat ang dilim sa buong bahay, unti-unti. Sinubukan ni Elena buksan ang pintuan ng kwarto, ngunit nakalock ito mula sa labas. Para silang nasa bitag. Ang puso ni Elena ay bumibilis ang tibok. "Sino ka?" Mahina niyang tanong, sa gitna ng kadiliman. Hindi niya alam kung sino ang kausap niya o kung may makakarinig sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paglamig ng hangin at ang papalapit na panganib. "Sino ka?" Ulit ni Elena. Ngunit tanging katahimikan ang sumagot. Nagahalo ang takot at galit sa kanyang dibdib. Kailangan nilang makaalis dito. Agad. "Elena, ano ang gagawin natin?" Bulong ni Isabel. Ang boses nito ay nanginginig. Mabilis na inikot ni Elena ang paningin sa buong kwarto. Hindi ito ang oras para matakot. May isang lumang bintana na may basag na salamin sa itaas. Maliit ito, ngunit sapat na para dumaan ang isang tao. Kung sisirain pa ang natitirang kahoy. "Isabel, tulungan mo akong sirain yan." Utos ni Elena, itinuro ang bintana. Sa tulong ng isang lumang martilyo na nakita nila sa drawer, pilit nilang binasag ang bintana. Ang tunog ay malakas, ngunit alam nilang wala ng oras para mag-ingat. Maririnig na nila ang mga yapak sa labas ng kwarto, papalapit. Matapos masira ang bintana, nauna si Isabel. Mahirap. Ngunit sa huli, nakalabas siya. Pagkatapos ay si Elena. Nagtago sila sa likod ng malalaking puno. Nagmamadali silang lumayo sa bahay. Nagtatakbo sila sa dilim hanggang sa marating nila ang kalsada at makita ang kanilang kotse. Sa loob ng kotse, naghabol sila ng hininga. Ligtas sila, pansamantala. "Ang mga ebidensya, Elena?" tanong ni Isabel, na tila naaalala ang journal at USB. "Hawak ko," sagot ni Elena. Mahigpit na hawak ang mga ito sa kanyang kamay. "Hindi ko yan bibitawan." Kinabukasan, isang press conference ang ipinatawag ni Attorney Isabel. Hindi ito ginawa sa harap ng kumpanya, kundi sa isang lugar na neutral, puno ng mga mamamahayag na sabik sa balita. Kalmado si Elena. Walang bahid ng takot. Ang dating babaeng tahimik na nagtitiis ay ngayon ay isang babaeng handang lumaban. Ang aming kliyente, si Miss Elena Velez, ang founder at CEO ng Velez Group, ay nagharap ng kaso laban kay Mr. Adrian Velez at Doña Mirabel Velez. Simula ni Isabel, ipinapakita ang mga legal na dokumento. Ito ay kaso ng estafa, money laundering at pang-aagaw ng ari-arian. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Ngunit bago pa sila magtanong, tumayo si Elena. Hindi ito laban ng pag-ibig. Malinaw na sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito laban ng inggit. Ito ay laban ng katotohanan. Laban sa kasinungalingan at pagtataksil. Ipinresinta ni Elena ang journal ni Don Ricardo Velez, ang mga video mula sa USB,
at ang lahat ng ebidensyang nakalap nila. Inisa-isa niya ang mga detalye ng mga iligal na transaksyon, ang paggamit ng kumpanya para sa pansariling interes, at ang pambabastos na ginawa sa kanya. Ang lahat ay nakikinig. Ang bawat salita ay parang suntok sa pamilya Velez. Sa loob lamang ng ilang oras, ang balita ay kumalat na parang apoy. Mga headlines sa TV, sa radio, at sa online news. Velez Empire in Scandal. Founder sues on husband, mother-in-law. Hindi nagtagal, dumating ang warrant of arrest para kay Adrian Velez. Nasa opisina si Adrian, pilit na pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang mundo nang biglang pumasok ang mga pulis. Mr. Adrian Velez, you are under arrest for estafa and money laundering, sabi ng isang pulis habang ipinapakita ang warrant. Nabitawan ni Adrian ang kanyang telepono. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng pinaghirapan nilang itago, ngayon ay hayag na. Nasa bahay si Doña Mirabel. Nanonood ng TV, ang balita. Ang mukha ni Elena, ang mukha ni Adrian sa TV habang inaaresto. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang anak. Ang baso ng mamahaling alak sa kanyang kamay ay nabasag. Ang mga piraso ay kumalat sa sahig. Ang pulang alak ay dumaloy, parang dugo. Elena! Bulong niya. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at kahihiyan. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa. Ang balita ng pag-aresto kay Adrian ay kumalat ng napakabilis. Sa loob ng ilang araw, naging usap-usapan ito sa buong bansa. Ang dating matatag at respetadong pangalan ng pamilya, Velez ay nabahira ng eskandalo. Si Doña Mirabel, na dati kinikilala sa kanyang impluensya sa lipunan at simbahan, ay ngayon ay pinandidirihan. Ang mga dating kaibigan ay lumayo. Ang mga imbitasyon sa mga charity balls at social gatherings ay nawala. Ang kanyang karangalan, na siyang pinahahalagahan niya ng husto, ay gumuho sa isang iglap. Ang kahihiyan, hiya, ay mas masakit pa kaysa sa anumang parusa. Sa loob ng Velez Group, nagkaroon ng malawakang paglilinis. Si Elena, kasama si Attorney Isabel at ang mga tapat na board members, ay unti-unting ibinalik ang kaayusan. Binalangkas nila ang mga bagong polisiya at transparency measures upang hindi na maulit ang nangyari. Isang araw, ipinatawag ni Elena ang lahat ng empleyado sa malaking conference hall. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-asa. Mga kasama, simula ni Elena, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Alam kong marami na tayong pinagdaanan, maraming pagsubok, ngunit ngayon, muli tayong babangon. Nagpalakpakan ng mga empleyado. Nakita nila ang paghihirap ni Elena, ang kanyang tapang. Ang kumpanyang ito ay itatayo muli sa prinsipyo ng katapatan at paggalang para sa ating lahat. Para sa tunay na Velez Group. Nagpalakpakan muli ang lahat. Mas malakas, mas may pag-asa. Naramdaman nila na sa wakas, meron na silang tunay na pinuno. Samantala, ang babaeng ipinagpalit ni Adrian kay Elena ay umalis din. Matapos malaman ang buong katotohanan tungkol sa mga iligal na gawain ni Adrian at ang tunay na ugali ni Doña Mirabel, nawala ang kanyang pagmamahal at tiwala. Ayaw niyang mapabilang sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan at krimen. Bit-bit ang kanyang anak, umalis siya nang walang paalam. Naiwan si Adrian sa kulungan, nag-iisa. Ang dating sikat na negosyante ay ngayon ay isang bilanggo. Ang kanyang ina, si Doña Mirabel, ay nasa bahay, nagdurusa sa kahihiyan at pag-iisa. Ang dating malapalasyong bahay ay tila naging malaking bilangguan para sa kanya. Ang mga dating nagbibigay serbisyo ay umalis na. Ang dating dinadalaw na simbahan at mga social gatherings ay hindi na niya mapuntahan. Siya, na dating mapagmataas, ay ngayon ay binubulungan at pinandidirihan.
Ang lahat ng iniwan ni Elena, ang mga sasakyan, ang penthouse, ang mga luho, ay isa-isang nawala sa mga veles. Hindi ito paghihiganti. Ito ay ang pagwawasto ng balanse, ang karma. Ngunit para kay Elena, kahit na nabawi na niya ang lahat at naibalik ang kanyang karangalan, mayroon pa ring malaking butas sa kanyang puso. Ang Makati, ang syudad na minsan niyang minahal at pinangarap kasama si Adrian, ay ngayon ay nagdudulot lamang ng malalim na sugat. Umupo siya sa kanyang dating opisina na nabawi na niya. Mula sa malaking bintana, tanaw niya ang kumikinang na syudad ng Makati. Ang mga ilaw, ang mga gusali. Lahat ng ito ay dating simbolo ng kanyang pangarap. Ngayon, pakiramdam niya, hindi na ito ang kanyang lugar. May naramdaman siyang malalim na kalungkutan, isang pagdududa. Ano na ngayon? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa labas. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay nabawi na. Pero bakit parang may kulang? Bakit parang hindi siya masaya? Ang tanong na, ano na ngayon? Ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Elena. Nakuha na niya ang lahat ng nawala sa kanya. Ang kumpanya, ang karangalan, ang katarungan. Ngunit ang kapayapaan na hinahanap niya ay tila hindi matagpuan sa gitna ng matatayog na gusali ng Makati. Ang bawat sulok ay may alaala ng sakit, ng pagtataksil. Kailangan niya ng pagbabago. Kailangan niya ng bagong simula. Matapos ang maingat na pagpaplano, nagpasya si Elena na ibenta ang malaking bahagi ng kanyang shares sa Velez Group. Pinili niya ang isang bagong grupo ng mga investors na may parehong pananaw sa integridad at transparency. Itinira niya ang sapat na bahagi upang masiguro na mayroon pa rin siyang boses sa direksyon ng kumpanya, ngunit ipinaubaya na ang araw-araw na operasyon sa isang mapagkakatiwalaang bagong CEO. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Elena? Tanong ni Isabel, nag-aalala. This is your legacy. Ang tunay kong legacy, Isabel, ay kung paano ako bumangon mula sa lahat ng ito. Hindi kung gaano kalaki ang kumpanyang pagmamay-ari ko. Sagot ni Elena. May bahid ng kalayaan sa kanyang tinig. Kailangan kong humanap ng bagong kahulugan ng buhay. Iniwan niya ang Makati. Hindi siya nagpaalam sa media. Tahimik siyang umalis, bitbit ang iilang gamit. At ang kanyang mga alaala. Ang kanyang destinasyon, Antique. Isang probinsya na malayo sa ingay at gulo ng syudad. Sa Antique, merong isang maliit na Tri-Tremocoy, children's home, na matagal na niyang sinusuportahan sa ilalim ng kanyang foundation. Doon niya gustong magsimula. Pagdating niya sa Antique, sinalubong siya ng sariwang hangin at simpleng pamumuhay. Ang dagat ay tahimik. Ang mga tao ay ngumingiti. Doon, sa araw-araw na pangarap children's home, nagsimula siyang magboluntaryo. Tinuruan niya ang mga bata ng simpleng accounting, nagbasa ng mga kwento, at nakinig sa kanilang mga pangarap. Sa bawat ngiti ng bata, tila unti-unting gumagaling ang kanyang puso. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa ilalim ng puno ng manga, nilapitan siya ng isang lalaki. Matangkad, may maamo ang mukha, at may malalim na mga mata. Naka-medical scrub ito. Hi, bati ng lalaki, may ngiti sa labi. Ikaw siguro si Miss Elena, tama? Ako si Dr. Mateo Aguilar. Medical director ako dito sa community clinic. Nabalitaan kong bago kang volunteer. Nahihiya si Elena. Bihira na siyang magpakilala sa mga bagong tao. Oo, ako nga. Elena. Welcome to Antique, Elena. Sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado at nagbibigay ng kapayapaan. Hindi siya nagtanong ng kailan ka magkakaanak o anong trabaho mo. Wala. Kumusta ka? Iyon ang tanong niya. Ang simpleng tanong na yon ay tila tumagos sa kaibuturan ng puso ni Elena. Gaano na ba katagal simula nang may nagtanong sa kanya niyan ng totoo, nang walang halong agenda? Sa mga sumunod na araw,
Madalas silang magkausap ni Mateo. Hindi nito hinuhusgahan ang kanyang katahimikan. Hindi nito pinipilit na magkwento siya. Nakinig lang ito. Tinulungan siya nitong mag-adjust sa buhay sa probinsya. Ipinasyal siya sa mga lokal karinderya. Ipinatikim ang mga lokal na pagkain at ipinakita ang ganda ng mga hidden beaches. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabing dagat, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, naramdaman ni Elena ang isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapayapaan. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng alon ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ngumiti siya. Totoo, matagal na siyang hindi ngumingiti ng ganoon. Isang ngiti na hindi pilit, isang ngiti na mula sa puso. Salamat, Mateo, mahina niyang sabi. Tiningnan siya ni Mateo at ngumiti rin. Isang nangiting puno ng pag-unawa. Hindi niya alam ang buong kwento ni Elena, pero ramdam niya ang bigat na dala nito. At ramdam niya rin ang unti-unting paglaya nito. Ang mga araw sa antik ay tila dumadaloy na parang tubig sa ilog. Payapa at walang pagmamadali. Naging bahagi na si Elena ng komunidad ng araw-araw na Pangarap Children's Home. Nakasama niya ang mga bata sa pagtatanim ng gulay, paglilinis ng silid-aralan at paggawa ng mga proyekto. Bawat tawa ng mga bata, sa bawat yakap nila, tila nabubura ang mga bakas ng sakit sa puso ni Elena. Si Dr. Mateo Aguilar ay naging malaking bahagi ng kanyang paggaling. Hindi nito siya kinukwestiyon, kundi tinatanggap. Madalas silang magkape sa isang maliit na karinderya sa bayan. Nag-uusap tungkol sa buhay, sa mga pangarap ng mga bata. At minsan, sa katahimikan lamang, sa piling ni Mateo, nakakaramdam si Elena ng seguridad, ng pag-unawa, na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang hapon, habang nakaupo sila sa tabing dagat, naglakas loob si Elena na ikwento ang kanyang nakaraan. Ang pamamahal niya kay Adrian, ang paghihirap sa gamutan, ang pagtataksil, at ang mapait na laban para sa katarungan. Bawat salita ay may kirot, ngunit sa bawat kwento, tila may nabubuwal na pader sa kanyang puso. Nakinig lang si Mateo. Walang paghuhusga, walang pagdududa. Pagkatapos niyang magsalita, hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Elena, you are one of the strongest women I've ever met. Malumanay nitong sabi. Hindi mo kailangan makalimot. Kailangan mo lang matutong magpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nagpatawad? Paano? Napakabigat ng sakit. Patuloy silang nagkasama. Naglakad sa dalampasasan, nagkwentuhan sa ilalim ng buwan, at nagbahagi ng mga simpleng pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unting lumalawak ang ngiti ni Elena. Hindi na ito pilit. Ito ay totoo. Ang dating babaeng puno ng pait at galit ay unti-unting nagiging puno ng pag-asa. Minsan, nagkatawanan sila sa isang karinderya. Nagkwento si Mateo ng isang nakakatawang pangyayari sa klinik at nagawa ni Elena na tumawa ng malakas, isang tunog na matagal nang nawawala sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tunay na kasiyahan. Iyon ang tunay na tawa. Ang unang tunay na tawa niya matapos ang matagal na panahon. Ngunit ang kapayapaan ay tila hindi ganap. May bahagi pa rin ng kanyang puso na nagdududa, natatakot, takot na muling masaktan, takot na magtiwala. Isang araw, habang abala si Elena sa pagtulong sa mga bata sa homework, nagring ang telepono ng araw-araw na Pangarap Children's Home. Ang kaibigan ni Elena na si Attorney Isabel. Elena, may balita ako, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalangan. Si Adrian, nakalabas na siya ng kulungan. May nakasumpong sa kanya sa isang bar sa Makati. At gusto raw niyang makipag-ugnayan sa'yo. Nabitawan ni Elena ang hawak niyang lapis. Parang bumalik ang lahat ng sakit at takot.
Adrian. Ang pangalang iyon ay nagdala ng napakaraming alaala. Gusto raw niyang humingi ng tawad, dagdag ni Isabel. Pero parang may iba akong nararamdaman. Elena, ingat ka. Nagkatinginan si Elena at Mateo. Nakita ni Mateo ang pagbabago sa ekspresyon ni Elena. Ang takot sa mga mata nito, ang pagbabalik ng anino ng nakaraan. Ang balita tungkol kay Adrian ay bumalikwas sa tahimik na buhay ni Elena sa antik. Ang kapayapaan na unti-unti niyang binubuo ay tila nawasak muli ng mga anino ng nakaraan. Adrian, gusto raw humingi ng tawad, pero totoo ba? O isa na naman itong bitag? Anong gagawin mo, Elena? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ni Elena, nagbibigay ng suporta. Hindi ko alam, Mateo. Sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay blanko. Natatakot ako. Natatakot akong harapin siya. Natatakot akong maramdaman muli ang lahat ng sakit. Normal lang ang matakot, Elena, sabi ni Mateo. Pero ang pagpatawad ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa'yo, para makalaya ka sa bigat ng galit at pait. Ilang araw ding nag-isip si Elena. Umiyak siya. Nanalangin. Nakausap niya si Isabel sa telepono. Patuloy si Isabel sa kanyang pagbabala. Mag-ingat ka, Elena. Kilala mo si Adrian at ang nanay niya. Sa huli, nagdesisyon si Elena na harapin ang nakaraan. Hindi dahil sa gusto niyang balikan si Adrian o dahil sa gusto niyang maghiganti, kundi dahil kailangan niya ng closure para sa kanyang sarili, para tuluyang makalaya. Nagkita sila ni Adrian sa isang neutral na lugar sa Maynila, malayo sa antik. Kasama ni Elena si Attorney Isabel. Si Adrian ay mag-isa. Payat na ito. At ang dating kislap sa mga mata ay nawala na. Napalitan ng pagod at pagsisisi. Elena, mahinang sabi ni Adrian. Pagkakita kay Elena, ang kanyang boses ay tila sirang-sira. Adrian, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag. Walang galit. Walang poot. Tanging katahimikan. Sinimulan ni Adrian ang kanyang paghingi ng tawad. Umamin siya sa lahat ng kasalanan. Sa panloloko, sa paggamit sa kanya, sa pagpapaubaya sa kanyang ina. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad, Elena. Sabi ni Adrian, lumuluha. Pero sana ay mapatawad mo ako. Pinagsisisihan ko ang lahat. Nakinig lang si Elena. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit ay parang pelikula na bumalik sa kanyang isip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito sumakit gaya ng dati. Tiningnan niya si Adrian, hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang taong nawawala. Pinatawad na kita, Adrian. Kalmado niyang sabi. Ang mga salitang yon ay lumabas mula sa kanyang bibig nang walang pilit. Tunay, pinatawad na kita. Hindi para balikan ka, hindi para kalimutan ang lahat ng ginawa mo, kundi para sa kapayapaan ko, para makalaya ako. Nabigla si Adrian. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Ang desisyon mong ito ay para sa akin, Adrian. Patuloy ni Elena. Ang pagmamahal ko sa iyo ay patay na. Pero ang pagnanais kong maging malaya at payapa ay buhay na buhay. Matapos ang pag-uusap na yon, umalis si Elena. Iniwan niya si Adrian kasama ang kanyang pagsisisi. Naramdaman niya ang bigat na nawala sa kanyang balikat. Hindi ito madali. Ngunit alam niyang tama ang ginawa niya. Pagbalik niya sa antik, sinalubong siya ni Mateo sa port. Niyakap siya nito ng mahigpit. Kumusta ka? Tanong ni Mateo. Okay lang ako, Mateo. Sagot ni Elena. At sa pagkakataong ito, ang nangiti sa kanyang labi ay totoo. Malaya na ako. Hawak kamay silang naglakad sa tabing dagat. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa karagatan. Ang simoy ng hangin ay sariwa. Sa tabi ni Mateo,
Naramdaman ni Elena ang isang bagong simula. Isang simula na hindi nakabatay sa sakit, kundi sa pag-asa. "Salamat, Mateo," mahina niyang sabi, tumingin sa kanyang mga mata. "Salamat sa pagiging kasama ko." Ngumiti si Mateo at mas hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lang, puno ng pag-asa, pagmamahal at kapayapaan. Ang mga araw ay naging linggo, ang linggo ay naging buwan, at ang mga buwan ay naging taon. Si Elena Velez, ang dating queen ng Makati, ay tuluyan ng natagpuan ang kanyang tunay na trono sa piling ng mga bata sa araw-araw na pangarap children's home at sa tabi ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal, si Dr. Mateo Aguilar. Nagpakasal sina Elena at Mateo sa isang simpleng seremonya sa tabing dagat ng Antique. Walang engrandeng handaan, walang media. Tanging ang mga bata, ang mga kaibigan sa komunidad, at si Attorney Isabel ang naging saksi sa kanilang pag-iisa. Ang pagmamahalan nila ay payapa, malalim, at puno ng paggalang. Hindi ito ang nag-aapoy na pag-ibig na puno ng drama, kundi ang mainit at matatag na pagmamahal na lumalago sa bawat araw. Pinili ni Elena na manatili sa Antique. Patuloy siyang sumusuporta sa Velez Group na pinamamahalaan na ngayon ng bago at tapat na pamunuan, ngunit mula sa malayo. Ang kanyang prioridad ay ang kanyang bagong pamilya, ang mga bata sa home, at ang kanyang buhay kasama si Mateo. Hindi na niya hinahabol ang yaman o kapangyarihan. Natutunan niya na ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan ng puso. Si Adrian, matapos makalaya sa kulungan, ay nabuhay sa isang tahimik at malungkot na buhay. Ang dating negosyante ay ngayon ay isang anino na lamang. Sinubukan niyang muling makipag-ugnayan sa kanyang ina, ngunit si Doña Mirabel, na nagdurusa sa kahihiyan at pag-iisa, ay ayaw na siyang makita. Ang kanilang pamilya, na minsang puno ng pangarap at ambisyon, ay tuluyan ng nagkawatak-watak dahil sa kasakiman at pagtataksil. Ang hiya at karma ay nagdulot ng mas matinding parusa kaysa sa anumang batas. Naalala pa ni Elena ang mga salita ni Mateo. "Hindi mo kailangan makalimot. Kailangan mo lang matutong magpatawad." Ang pagpapatawad na yon ay hindi nagpawalang bisa sa sakit, kundi nagbigay ng kalayaan. Kalayaan mula sa bigat ng nakaraan. Kalayaan na magmahal muli. Isang araw ng Pasko, nagdiwang sila sa home, puno ng tawanan ng paligid. Ang mga bata ay masaya. Si Mateo ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Tumingin si Elena sa paligid, sa mga ngiting nakikita niya, sa pagmamahal na nararamdaman niya. 1. Natahimik na ang puso ni Elena. Hindi na siya nagdadala ng galit o pait. Ang kapatawaran ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Nahanap niya ang kanyang kapayapaan. Ito ay hindi sa material na bagay o sa paghihiganti, kundi sa pagmamahal, sa pamilya, at sa paglilingkod sa iba. Sa Antique, sa piling ni Mateo, nakita niya ang kahulugan ng tunay na tahanan. 3. Ang aral na naiwan sa mga nakikinig ay malinaw. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pagtitiis sa sakit o pagpapabaya sa sarili. Ito ay paggalang sa sarili, tapang na ipaglaban ang katotohanan at kakayahang magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sariling kapayapaan. Ang isang babae, kahit anong bigat ng pinagdaanan, ay may kakayahang bumangon, humanap ng bagong pag-asa, at muling buuin ang sarili niyang mundo. Ang tadhana ay hindi lamang kung ano ang nangyari sa'yo, kundi kung paano ka babangon mula dito. At sa bawat pagbangon, may bagong pahina, isang bagong simula, at isang pagkakataong muling isulat ang sariling tadhana. Maraming salamat po sa inyong lahat, aming minamahal na taga-subaybay, sa muling pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Mula sa simula ng bawat pahina hanggang sa huling kabanata ng kwento ni Elena,
Kayo po ang naging kasama namin sa bawat pagluha at pagngiti. Habang isinusulat ko ang bawat pahina, lalo na sa mga bahaging puno ng kirot at pagtataksil, nadama ko ang bigat ng bawat sugat na pinagdaanan ni Elena. Hindi naging madali ang ilabas ang kanyang tinig, ang kanyang tapang. Ngunit sa bawat pagsubok na kanyang hinarap, naramdaman ko ang pag-asa, ang munting binhi ng katatagan na unti-unting lumalago sa kanyang puso. Ang kwentong ito ay sumibol mula sa isang malalim na paniniwala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, mayroong laging bukang liwayway. Ito ay inspirasyon mula sa mga kwento ng kababaihan na patuloy na bumabangon, lumalaban at nagpapatawad hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tunay na lakas ng kanilang puso. Naway ang kwento ni Elena ay magsilbing paalala na ang pagmamahal ay hindi pagtitiis sa sakit, kundi paggalang sa sarili at paghahanap ng tunay na kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagbibigay sa sarili ng kalayaang magsimulang muli. At sa huli, ang pinakamalaking pag-ibig ay ang pagmamahal sa sarili. Ngayon, pagkatapos ng lahat, nais kong marinig ang inyong tinig. Ikaw ba, kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala sa'yo, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mong kapayapaan? Ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Huwag din po nating kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot ng ating mga kwentong puso. Hanggang sa muli, maraming salamat po.